So yun, welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon na Sunday, may gagawin tayo. Ay share ko sa inyo yung EPS assembly ng Mazda, kung paano natin baklasin, o share ko sa inyo kung saan kayo pwedeng maghanap kung may tumutunog man o ano mga katropa. So ito yung ating EPS assembly. So siyempre nandyan na yung motor, nandyan na yung module assembly nga mga katropa. So itong design na to, same lang na design ng Hyundai. Nasa steering yung kanyang motor. So ngayon share ko sa inyo, babaklasin natin yan mga katropa. Tignan natin yung loob para magkaroon din kayo ng idea mga katropa. So siyempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong lalo yung mga subscriber, YouTuber viewers, at lalong lalo na sa mga nagko-comment sa ating comment section, at sa mga hindi nag-skip ng ads. So shout out sa Mechanic Group admin, kay parang Janjan, kay parang Louie, kay Sir Peter Tak, sa mga ibang group admin yan. Maraming salamat sa pagsuporta mga katropa, at sa ating mga member, at sa inyong lahat, shout out na patuloy na sumusuporta mga katropa. Yun nga mga katropa, i-open out natin yung ating steering assembly. I-share ko sa inyo yung mga ibang parts na makikita natin sa loob. Basic ano rin, pag nagka-problema yung module ng Mazda, kung ano yung una nating i-check mga katropa, yung posibleng pwedeng masira muna mga katropa. Saka siyempre yung mga umiingay-ingay din na kung saan parte na pwedeng umingay mga katropa, i-share ko sa inyo. So let's go! The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat The manood Mechanic ka. TV. So bago natin umpisahan mga katropa na baklasin yun, ito i-share ko sa inyo yung sa European. Ayan, kung mapapansin nyo yung sa Peugeot, nandyan yung motor, nandyan yung module. Ayun yung sinasabi ko, gaya ng Mazda 6, nasa steering rack yung kanyang motor sa ilalim. Yung i-open out natin ngayon, kagaya ng Mazda, Hyundai, Toyota, nasa may steering column yung kanyang motor tsaka module mga katropa. Ayan, ito sa European, pang Peugeot, mga warranty yan mga katropa, yung mga tumutunog-tunog. Yan, so siyempre hindi natin i-repair kasi nga warranty. Yan. Kung wala na sa warranty at tumutunog-tunog, pwede natin i-recommendation na checkin natin kung ano yung pwedeng panggalingan ng tunog-tunog na yan mga katropa. Ayan ba, ini-steer nyo, tok-tok-tok-tok mga ganyan, o kung nalulubak or na-settle nyo na lahat suspension, pero may tumutunog pa rin, at suspected nyo ay sa may steering rack. Yun, kaya hindi natin siya ni-repair kasi nga warranty. Pero kung wala sa warranty, naki-customer naman, kung gusto niya palitan ng assembly, or ibaba, tapos hanapin natin yung posibleng panggalingan ng mga tumutunog na yan mga katropa. So ayan, kaya sinabi ko, magkaiba sila. Nasa steering rack yung motor tsaka module, malapit na malapit lang mga katropa. Gaya ng Mazda 6, parang nasa ano rin, nasa steering. Nakita ko sa may Honda, ganyan. Yan. So ngayon, i-open out natin yung sa Mazda, yung kagaya ng Hyundai, Toyota, nasa steering column yung ating EPS, electronic motor. Yan, steering motor. So yan nga yung pang European. So nung nakaraan nag-open out tayo ng ganyan, so wala nang pagkakaiba, ganun din, same lang din ang parts sa loob mga katropa. Sa Mazda medyo may kakaiba. So ito, kung mapapansin nyo, yung angle sensor nya nandito lang, ayan o, sa European. Madali lang. Sa Mazda ipapakita ko sa inyo kung nasaan yung angle sensor mga katropa. So tara. So ito yung ating Mazda. Siyempre andyan na yung motor, andyan na yung module, andyan yung mga shop. Papakita ko sa inyo yung loob niyan, i-open natin para magkaroon din kayo ng idea kung ano yung sa loob ng ating EPS, saka yung kanyang angle sensor. Ipapakita ko sa inyo mga katropa para malaman nyo kung nasaan yung location. So umpisahan na natin mga katropa. So ito mga katropa, babaklasin natin. So siyempre umpisahan natin dito sa ano, dito sa bolt. So tanggalin natin yung bolt, yung nut. So pag natanggalan natin yung nut mga katropa,
Siyempre, tanggalin muna natin itong bracket. Ayan. Itong bracket. So maluwag na yan, niluwagan ko na para hindi tayo matagal magluwag ng bolt and nut. So ayan. So bubuksan ko to para lang makita nyo, lalong-lalo na yung mga hindi pa pag-open or sa mga beginners, para magkaroon din sila ng idea, mga katropa. Siyempre, sa mga ingay-ingay rin, minsan nakakatsempo tayo nung umiingay, nasa loob ng steering column. Yung ingay ng ating unit. Kaya share ko sa inyo mga katropa pagdating sa Mazda CX-3, CX-5, Mazda 3, Sky Active. Almost same lang yan. Repairable naman mga katropa, lalong-lalo na wala na sa warranty. Pwede naman siyang i-repair, lalong-lalo na yung mga tunog-tunog. Yung may ibang parts, pwedeng palitan, pero kung walang parts, so hindi natin mapapalitan yan. No choice tayo, assembly yan. Pero sa module, pwedeng i-repair yan, mga katropa. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung pwede nyong i-repair pagdating sa module. So, tanggalin natin si module muna, mga katropa. So, maluluwag na rin to. Iluwagan ko na para hindi tayo kung nare-repair ba si module. Yan, para magkaroon kayo ng idea kung sakaling magkaroon ng issue yung EPS ninyo, lalong-lalo na yung mga nangaka-Mazda unit, si X5, Mazda 2, Mazda 3, Sky Active, kung magkakaproblema. So, sa tingin ko naman sa Mazda, pagka mga ganyang bihira, hindi pa ako naka-encounter na nagka-problema tayo sa module, mga katropa. Yung nagkaka-problema tayo pagdating sa Mazda, yung ingay, mga katropa. Sa steering, umiingay, mga katropa, yung ating unit. Siyempre, katagalan. Ito yung ingay nito, dito lang yan sa palagay ko sa mamaya papakita ko sa inyo, mga katropa. Hindi mura tong special tools natin. Walang yung special tools na ganyan. Tanggalin natin si module. Meron siyang Phillips torch. Yan. Torch lang yan, mga katropa. Mga tatlong torch. Ito pa. So, halimbawa, sa module lang kayo may problema. Ganyan lang yung procedure ng pagtanggal ng module. Siyempre, tignan natin kung madudukot natin, Example, nakaganyan siya. So, hindi natin madudukot yung module tanggalin. Kailangan ibaba natin buong steering column assembly. Ayan. Kasi hindi ito matatanggal natin. Hindi ito sa taas. Ito, nag-iisa na to. Hindi natin madudukot. Masikip. Yan. So, nakapansin nyo, gumagalaw na yung module. So, sisikutin natin.
Yan. So, meron siyang connector. Papunta rito sa motor. Yan, mga connector. Ito si module. Yan, meron din siyang mga male terminal. Punta rito sa female terminal. So, ano siya. Ibig sabihin, nasa-separate siya mga katropa. Ibig sabihin, pwede nating i-repair yung motor. Mamaya, bubuksan natin yan mga katropa. Itabi muna natin. Dito muna tayo. So, natanggalan natin si nut. Ayun, tanggalin natin to. Tanggalin natin si spring muna. Nakalaban. Yan. So, yan. Kung mapapansin nyo, nakaganyan siya. Yan yung taas baba or collapsible. Yan, oh. Collapsible. Collapsible yung ating steering. Bakit ba siya collapsible? Para kung sakali magkaroon ng impact, halimbawa sa aksidente, pwede siyang mag up and down mga katropa. Yan. Hugutin natin. Yan. So, yan. Kung mapapansin nyo, spline, bakal. Tapos dito, meron siyang bearing. Yan. Meron siyang bearing. Ayan, oh. So, pag umiingay yung bearing, yan, pwede nating palitan. Okay, dito naman tayo. Buksan natin to. Niluwagan ko na yan mga katropa. Baka sabihin nyo bakit maluwag. Niluwagan ko na yan para nga hindi na tayo mahirapan magtanggal. Meron siyang 4. So, tanggalin natin to. Shop. Housing. Yan. So, housing lang yan, shop yan. Tanggalin natin dito. So, yun. Nabuksan na natin. So, ito yung kanyang angle sensor mga katropa. Nandito sa loob. Yan. Yung kanyang angle sensor. So, ito yung angle sensor. Siyempre, dito yung motor. Tanggalin natin. So, yan o. Ito yung angle sensor. So, sa tingin ko, press fitted mga katropa. Kaya medyo mahirap tanggalin yan. So, try natin ilabas itong shop. Yan. Pukay lang natin. Pupukin nyo lang. Pero siyempre, pag kayo yung pupupuk, pag ilalabas nyo, lalagyan nyo ng sapin para hindi masira yung spline. Siyempre, ito nga, pinapakita ko lang sa inyo mga katropa dahil hindi na natin ito ibabalik. So, ayan. Ito yung loob niya, plastic. Ayan, oh. Ayan. Pinaka-gear, tatama dito sa ating motor. Ayan. So, may bearing din sa loob. Nandito sa loob yung angle sensor. Baka kung sakaling hanapin nyo yung angle sensor ng Mazda, yan. Ito yung angle sensor nyan. Dito sa loob. Yan. Napapalitan ba? Napapalitan basta mayroong parts. Mga katropa. So, ayan nga, plastic. Gaya yung sinabi ko, mga katropa, pwedeng panggalingan, di ba? Katagalan. Wait lang. Katagalan ito, parang plastic lang mga katropa, hindi siya metal eh. So, ito na yun. Papasok dito yan. Yan. Yan.
So siyempre ito nakalaban sa motor, tapos ito nakalaban sa ating gaganyan-ganyan natin sa ating steering. So pag meron siyang play or tuyo sa grasa, pwedeng umingay pagdating dito sa ano, yan. Yan, collapsible. So yan lang naman yung sa loob ng ano. So tandaan nyo yung angle sensor nasa loob. Nandito sa loob niyan, yan oh. Yan. Yan. Wait. Ayan, ganyan. Pagdating dito sa motor, pag binuksan natin yung motor, yan lang naman yan mga kadro, pabuksan natin yung motor. Wow, matigas oh. Para makita nyo rin yung loob ng motor at magkaroon kayo ng idea. Halimbawa, ayaw gumana yung motor. Siyempre, para alam nyo kung alin yung chichikin nyo. May supply, pero ayaw gumana yung motor. Anong sira? Ba? So, pwede nyo naman i-direct yung motor. Mayroon naman positive, negative yan. Hindi pa pala tanggal to. Yan. So yun. So ito yung kanyang motor. So ito yung star. So ito yung ating star. Yung tinatawag na star. Ayan o. Star. Meron lahat yan. Meron lahat star. Toyota, Hyundai, Mazda, kahit anong EPS meron ganito. Ito yung support papunta rito sa metal na to para yung play niya smooth. So pag matigas na to at malaki na yung play, so magkakaroon na ng salyada mga katropa. Yan, oh, magkakaroon ng salyada. Lalo na ito pag inikot-ikot ng ganyan, magkakaroon ng salyada. Pag inikot yung steering, siyempre iikot din to, magkakaroon ng salyada, tutunog. Isa sa panggagalingan ng tunog yan. Ito. So pwede pa to mga katropa, hindi pa pudpud. So ngayon, so ito yung ano ng motor, oh, supply. Yan. So yan, pagka yung motor may relay na naka-built-in dito sa ating ano, yung Mazda, ayan oh. Relay. May relay yan, ayan mga katropa. Motor. Sa natin. Yan. So meron siyang relay. Kaya pwedeng sira yung relay pag hindi gumagana yung motor. Siyempre, checkin natin yan kung ano yung mga posibleng dahilan. Kailangan i-confirm natin para lahat matignan natin. Kung hindi gumagana, malay nyo, motor yung problema o relay lang yung problema. Napapalitan naman mga katropa yan. Oh. Meron naman siyang ano, hinang-hinang. Relay lang to 5 pin. Ayan, meron siya relay sa loob. Si motor. Ayan. So yun lang naman yung loob ng ano mga katropa ng yan. Gusto nyo tanggalin na yan, matatanggal yan. Ayan o. Ayan nyo.
itutulak lang pa ganyan yan para matanggal sa pagkakakawit. Yan. So hindi na natin tatanggalin kasi wala naman tayong makita sa loob kundi yung ano ng motor. So yun nga, yung pwedeng panggalingan ng ingay, isa na to, yung star. Katagalan, pag lumang-luma na siguro bago iingay yan mga katropa. Or nagkaroon ng problema sa steering rack, tapos napupersa. Pwedeng mapuwersa rin dito, mabilis maano. Ito relay yan. Isa sa pwedeng panggalingan pag ayaw gumana yung motor. Yan. So pagdating dito, wala naman ano mga katropa, yan. So yun lang naman gear niya, yan. Yun lang naman. Yan. Pwede rin kung malaki yung play. Ito. Yan kasi yan, di ba mga katropa? O, di ba? So yun lang naman mga katropa yung loob ng ating EPS. Almost same lang yan ang naka-built-in sa steering rack. Same lang ng function sa steering rack tsaka yung naka-built-in sa ating steering column. Yan. Kaya yan, isa pa ito bearing. Pag umingay, halimbawa naubusan ng grease or natuyon, katagalan, squeaking. Di ba? Yan. Napapalitan, pero di-disassemble nyo. Ayan, meron siyang clip, napapalitan. Meron naman nabibiling bearing yan, mga ganyan. Basta dali nyo lang yung sample nyo. Yan. Saka dito, yung bearing nya. Ito, may bearing dito, yan. Yan, pupukpuk siguro palabas. Pag ganito palabas, ayan o. So, pwede na nyo namang hindi palitan. So, siyempre, pagtanggal ng steering, kung ano naman yung nakakabit dito, pwede naman natin lagyan ng grease, repack natin. Or, pag kinalawang, i-lubricate muna. Tapos, tawag doon, tsaka natin i-repack. Ayan. May clip. May clip pala mga katropa. Ayan, may circlip. Kaya napapalitan. Imposible namang di mapapalitan yan. Ayan o. May shear clip siya. So hindi na natin tatanggalin kasi bearing lang naman yan. Sinishare ko lang kung ano yung gagawin nyo. Yung ilubricate nyo rito. Basta may bearing yan. Ito pwede nyo ring ilubricate kung hindi pa naman ano. Alam nyo naman kung paano mag ano ng bearing. So yung bearing natin kasi is may cover. May cover. Pwede nating sikwatin yan, kahit anong bearing, pwede nyo i-repack, lalo na yung may cover. Sisikwatin nyo lang yung cover ng sample lang. Diba, ito. Sisikwatin yung cover na ganyan, kahit anong bearing. Bearing ng motor, bearing ng, basta yung dry bearing, yung may grease. Yan. Pwede nyo sikwatin yung cover, ganyan. Siyempre matatanggal. Pwede nyo na siyang i-repack mga katropa. For ano lang naman yun, tipid-tipid para makatipid, baka sakaling mawala yung ano. Siyempre lilinisin nyo muna ng WD-40 kung may kalawang para matanggal yung dumi kahit anong bearing, tapos at saka nyo i-repack. Maliban lang kung yung bearing sa loob, yung pinaka rail nya malalim na or may kain na, so kahit anong repack natin yan, kahit i-repack pa natin ng tambakan natin ng grasa yan, iingay pa rin kasi nga may kayod na mga katropa. Kaya depende rin mga katropa. So yun, ito nga yung ating motor. Si module bubuksan natin. Motor, ayan, meron siyang relay pag Mazda. So kapag nagmalfunction yung relay o nasira yung relay, pwedeng hindi gumana yung motor. So isa sa dahilan na hindi gagana yung motor. So yun lang, napakasimple lang ng ano ng Mazda mga katropa. Steering nya, yan, tumutunog, pwede rito. Pagdating naman sa steering rack, i-share ko na rin sa inyo mga katropa para meron tayo rito. Kukunin ko lang mga katropa. So ito. So kung makikita nyo ito, warranty. Yan. Hindi ko lang alam kung anong issue. Normally kasi pag pinawawarranty nilang ganito, yung issue nya ay yung tumutunog. So tingnan natin kung tumutunog nga. Pero hindi natin kasi mararamdaman yung tunog nito mga katropa. Siyempre, walang load.
So bibigyan ko lang kayo ng tip. Kung sakaling mayroon tumutunog dito sa steering nyo, huwag na muna kayong pupunta sa i-adjust. So tanggalin nyo yung boot. Ayan, tingnan nyo, tinanggal na yung ano nito. Tinanggal na yung original clip. Ayan. O, kung mapapansin nyo, nirepack na. Nirepack na yan mga katropa. Nilagyan na ng grease dito yan sa ano. Kasi wala naman siyang ATF. Kasi nga EPS tayo. So grasa lang yun nandyan. So nirepack na. Siguro may tumutunog pa rin. Pwedeng yung bushing dito na damage. So pwede naman ibuksan kung meron kayong makukuha ang bushing. Meron pinaka-bushing dito yan, or kung nare-repair ba yung bushing niya. Yan, kabilaan na yan, nirepack na yan, oh. Hindi na original. So yun, kung mapapansin nyo, yung tie rod. Wala pang ka-problema. Kasi pag nirequestan natin ng halimbawa warranty, dumarating ganito yan, kasama yung tie rod mga katropa. Tapos ganyan, yan. Kasama na yung tie rod, boot, pag dumarating yung ating steering rack. Ayan, oh. Pwede yung ano, oh. Pwede yung tie rod, oh. Wala. Ang tigas pa, oh. Hirap na hirap pang ano. Yan. So, isa pa sa panggagalingan mga katropa yung tunog dito sa loob, yung bush niya. Mayroong bush dito yan, bushing. Yung pasi, naka-clamp sa kanyang shop. Yan. So, ito, pwede natin i-adjust to mga katropa. Yan, pwede nyo i-adjust. Halimbawa, pudpud, or merong play. May play dito. Pwede nyo i-adjust to. Yan, kung mapapansin nyo, merong line. Diba? So, tingnan natin, adjust natin kung anong ano nito. Size. Yan. 17. Yan, sa mga Mazda 17. So halimbawa, yan, adjust natin ha. Papakita ko sa inyo. So halimbawa, ito yung original ano niya. Ayan. Nakatapat yung blue. Or gawa tayo na sarili nating marking. Dito. Yan. At dito, siyempre pakintabi natin para alam natin na yan yung marking natin. So siyempre maluwag siya, hihigpitan natin. Nakita nyo itong isang line na to. Yan. Isang line. So higpitan natin hanggang dito sa isang line. Try natin kung gaano kahigpit yung, kung ilang line yung ano niya. Yan, one line. Doon sa ano, tingnan natin. So hindi pa. Ayan, oh. Maganda pa yung ikot. Ngayon, dagdagan natin ng isang line ulit. So dalawa na. Tingnan natin. So medyo gumanit. So ibig sabihin, pwede na yan pagka ganyan mga katrapa. Pero yung tamang procedure ng pag-adjust, mapa ibang steering man yan or manual steering, yung ATF, so ganito. Siyempre minarkingan nga natin yan mga katropa, di ba? Yan. Siyempre mamarkingan nyo muna yan. Yan. Kahit hindi ganitong steering. Ngayon, yung gagawin nyo mga katropa, para makakuha nyo yung tamang adjustment, ganito yan. So ilalak nyo siya. Yan, nakalock. Nakalock na siya mga katropa. Ngayon, pag-lock nyan, pag-lock nya, gagawa kayo ng sarili nyong marking. Yan. Ito, halimbawa ito. Ito. Naka-center dito. Yan. Ito. Itong blue tsaka dito. So ngayon, iikutin natin to 1/4 hanggang dito. Itong blue, tatapat natin dito sa center na to. Kumbaga 1/4 or 90 degree. Yan. Diba nandito yan. Nandito, ina 90 degree natin. Yan. So ito yung tanda natin nakaharap dito. So ngayon, ikutin natin ng hanggang dito. So 90 degree. Pagdating dito kasi kalahati 180 na yan. So ikutin natin siya ng pa 90 degree. Tignan natin. Ngayon nakalock. Ayan o. Nakalock. Tingnan natin sa 90 degree kung maganda yung ikot. Oops. O tama yung ano nyo. Tama yung adjustment nung ano mga katropa. Ayan o, 90 degree. Tinapat ko.
Dito pala, tatapat uli oh. Ayan oh. Yun. Balik natin para makita nyo yung sinasabi kong kung paano mag-adjust. Ilalak nyo munang maigi yung steering ninyo. Yan, nakalak. Nakalak na mga katropa. Ayan oh. Kalahati. Ngayon, ito yung blue nandito. Nakalak na siya. Nakalak ah. Yung blue nandito ngayon. Tapos ikutin natin ng 90 degree. Tatama rito. Tama-tama yung 90 degree. Mga katropa, pagka ginanyan natin, tama-tama yung 90 degree. Yun yung tamang adjustment. Tapos, babalik na rin yung ating marking dito. O, diba? Ganun lang yung pag-adjust ng steering mga katropa. Normally sa Hyundai, lagi kong ginagawa ganyan. Hyundai i10, kahit anong Hyundai. Mga katropa, kasi sakit din ng Hyundai yan, yung mga EPS. Yan. 90 degree or 1/4. Yan. So, tama yung ano niya. Tama yung adjustment ng Mazda na nilock niya muna tapos inikot niya ng pa 1/4 kung hanggang saan yung lock, pagkakalock niya mga katropa. Yan. Ayun oh. Sakto dun sa adjustment. Maliban lang pag mahigpit pa rin, so pwede nyo pang luwagan mga katropa. Nasa sa ano naman yan, nasa sa ano ng bushing, kung sobrang laki na ng kain ng bushing. So kung meron lang din pamalit, palitan nyo na lang yung bushing or palitan nyo ng buong ano. Sino ba naman yung papayag na papalitan natin ng buong tawag dun, steering, di ba? Eh sa atin pa naman, mga hanggat makatipid, makakatipid yung mga yan, di ba? Yun lang eh, kung talagang hindi na kayang i-repair. Dito kasi mga katropa, hindi uso rito yung repair, kasi pag repair talagang kahit perfect pa yung repair mo, hindi rin natagal. Saka hindi yung sa repair, depende. Kagaya ng meron din mga taong kagaya rito sa atin na nagtitipid na kailangan nilang i-repair. Siguro low budget. Yan. Pero talaga rito halos karamihan budget high. Yan. Ginagawa ng paraan. Kasi nga yun yung transport nila mga katropa. Dito. May taxi pero bibihira, may grab bibihira. Alangan naman araw-araw mag-grab ka, araw-araw mag-taxi ka, di ba? Kaya kahit mahal, kinokondisyon nila sa sasakyan kahit saan nila dalhin. For the go yung sasakyan nila. So yun yung adjustment dito sa ating Basta ilalak nyo ng maigi. Tapos nailak nyo na, maglagay kayo ng marking kung saan nakalock. Yung marking yun yung ilagay nyo sa 1/4 or 90 degree. Yun na yung tamang clearance mga katropa. So yun mga katropa yung ating about sa ating steering. Yan, napaka basic lang. Ulitin ko yan, yung motor may relay. Yan. So yan lang naman yung ng EPS ng Mazda. Napaka basic. Yung pinaka lang dito mga katropa, nasaan na siya? Ito, si angle sensor. Nilagay nila sa pinaka loob. Pero palagay ko bihirang masira si angle sensor. Yan. Ang hirap tanggalin ito, mga katropa. Press fit. Yan. So, siyempre, pag may problema sa angle sensor, try muna natin na i-reset. Yan. Para malay nyo, kagaya nung Mazda natin ginawa, nakuha sa reset mga katropa. So, yun mga katropa, yung about sa ating steering EPS. Module. Si module pala, buksan natin mga katropa. Wait. Tabi muna natin to. Para makita rin yung loob ng module. Siyempre, normally, yung sa module, alam nyo naman kung ano yung ng module. Diba? So, buksan natin. Dali lang naman buksan eh. Clip lang. So, pwede pa itong module na to mga katropa. Walang problema. Kaya lang, wala naman tayong paggagamitan nito. Kaya tapon lang yan.
Yun, oh. Malinis na malinis, oh, mga katropa, oh. Walang kasunog-sunog, oh. Ayan, oh. Malupit na malupit. So, pwede natin tanggalin. Basta tanggalin lang natin to. Di-disassemble na natin yan, mga katropa. So, sa ngayon, siyempre, normal naman yung nasa loob niya. Mga chips lang naman yan. Kaya hindi na natin bubuksan. So, ibabalik na natin. Saan na eh? So, walang problema yung mga module. Kaya kukunin ko yung mga module, mga katropa, itatabi ko. Ito yung wala man makita part number kung dito lang yung nakalagay, oh. Mazda 2. Palagay ko Mazda 2. Yan. So, okay na yan. Hindi ko muna ilalak. So, yun mga katropa yung ating about sa ating steering. EPS. So, yun. Sinyer ko lang para alam niyo yung kung paano buksan, kung paano natin na check, i-adjust steering. So, yun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa kung paano mag-open ng EPS. Siyempre, lalo na yung mga beginners. Yan. Sinyer ko lang sa inyo yung mga ibang parts sa loob at kung ano yung mga ibang pwedeng panggalingan ng ingay. So, napaka-basic lang naman mga katropa. Pero siyempre, kung hindi mo alam buksan, matatakot kang buksan mga katropa. Kaya sinyer ko kung paano natin buksan. Tsaka yung sa steering, ganun lang yung proseso na pag-adjust ng steering mga katropa, napaka-basic. So, yun. Hanggang sa muli mga katropa. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta.